Motor Diaries. Ride 1. Ang unang pag-usad. Madalas sabihin ni Kyle na ang motor ang pinakatotoong kaibigan niya. Hindi nagrereklamo, hindi nang iiwan. Basta't may gasolina at konting alaga, dadalhin siya kahit saan. Umaga pa lang, binuksan na niya ang makina. Ang tunog ng tambutso, parang heartbeat na sumasabay sa kanya. Naka-helmet, naka-jacket, at may maliit na bag sa likod. Handa na siyang tumakas saglit sa gulo ng mundo. Habang tinatahak niya ang mahabang kalsada, ramdam niya ang bugso ng hangin sa braso at ang lamig ng umaga na dumidikit sa balat. Para siyang malayang ibon, pero nakagulong. Sa isang stoplight, may huminturing motor sa tabi niya, kulay pula. At doon niya unang nakita si Mira. Naka-ponytail, naka-shades kahit umaga pa lang. Nakangiti siya at kahit saglit lang ang tingin, sapat para kumabog ng kakaiba ang dibdib ni Kyle. Nice ride! Bulong nito bago sumindi ang green light. At bago pa makasagot si Kyle, bumirit na ang pulang motor sa unahan. Napangiti siya, sabay pihit ng throttle. Hindi niya alam kung hahabulin ba niya o hahayaan na lang na mawala ang pagkakataon. Pero isang bagay ang sigurado. Nagsisimula pa lang ang kwento ng mga gulong na magtatagpo sa kalsada. Motor Diaries. Ride 2. Abante sa kanto. Mula nang makita ni Kyle si Mira, hindi na niya makalimutan yung ngiti at boses nito. Parang naiwang naka-replay sa loob ng helmet niya. Kaya't kinabukasan, maaga ulit siyang bumiyahe, umaasang baka magtagpo ulit ang mga gulong nila. At parang sinadya ng tadhana. Sa parehong stoplight kung saan sila unang nagkita, huminto ulit ang pulang motor. "Uy, ikaw ulit!" Ngumiti si Mira habang tinanggal ang shades niya. "Coincidence siguro," sagot ni Kyle. Pero ang totoo, sobra siyang natutuwa. Nang mag-green light, hindi niya hinayaan na mauna ito. Sumabay siya. At doon nagsimula ang parang maiksing road trip nilang dalawa. Magkasunod silang dumaan sa highway. Sabay pumarada sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. "Breakfast?" Alok ni Mira habang inaabot ang helmet niya. Sagot ko, basta't ikaw ang kasama. Pabirong sagot ni Kyle. At doon, habang may tapsilog sa mesa at 2 baso ng kapeng mainit, nagsimula ang kwento ng 2 estrangherong pinagtapo ng trapiko. Hindi nila planado, pero ang bawat kilometro parang dinidikta ng tadhana. Motor Diaries. Ride 3. Sa gitna ng ulan. Pagkatapos ng ilang beses na sabayang biyahe, unti-unting nasanay si Kyle na makita si Mira sa kalsada. Parang ritual na, parehong oras, parehong stoplight, parehong pakiramdam ng pananabik. Isang hapon, nagyaya si Mira. "Gusto mo bang sabay tayo paakyat? May magandang view doon sa bundok. Perfect pang pahinga." Hindi na nagdalawang isip si Kyle. "Ikaw pa? Tara!" Habang binabagtas nila ang paakyat na daan, dumilim bigla ang langit. Bago pa sila makarating sa dulo, bumuhos ang malakas na ulan. Walang masilungan, kaya't nagpark sila sa gilid, ilalim ng maliit na puno. Basa, malamig, at medyo kaba-kaba dahil madulas ang kalsada. "Sorry ang ganda sana ng plano," sabi ni Mira habang pilit pinupunasan ang basang jacket. Ngumiti lang si Kyle, sabay abot ng spare na bandana na dala niya. "Huwag kang mag-alala. Minsan, mas maganda yung hindi planado, tahimik silang pareho. Pero sa ilalim ng ingay ng ulan at amoy ng basang kalsada, may kakaibang init. Hindi dahil sa kape o pagkain, kundi dahil sa presensyang hindi na nila itinatanggi. Sa huli, kahit basa, tinuloy nila ang raid paakyat. At nang makarating sila sa view deck, halos wala silang makita dahil sa hamog. Pero para kay Kyle, malinaw ang isang bagay. Dito nagsisimula ang biyahe na hindi na lang basta tungkol sa motor.